Sa pagsisimula ng kwento mga lods, nakatayo sina Dokya at Han sa gitna ng bagon ng tren habang hawak nila ang kani-kanilang mga cellphone. May maliliit na bughaw na partikulong lumulutang sa paligid nila, at ang iba pang mga pasahero sa tren ay labis na natatakot. Kinakagat ni Yu Sangosi ang kanyang kuko gamit ang nanginginig na kamay habang direktang nakadikit sa kanyang tainga ang cellphone at tinatawagan ang pulisya. Nakatayo siya mismo sa harap ni Dokya, may takot sa kanyang mukha, hawak ang cellphone sa isang kamay habang ang isa naman ay nakadiin sa kanyang dibdib. Sinabi niyang walang sumasagot sa tawag at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Nakatayo si Dokya sa mismong harapan niya, iniunat ang kanyang mga braso pasulong at sinabi sa kanya na kailangan niyang kumalma. Nakatayo siya roon na puno ng kumpiyansa ang mukha, bahagyang nakabuka ang bibig habang nakatingin sa kanya, at sinabing naaalala ba niya ang larong ginawa ng kanilang development team, isang laro kung saan nawasak ang mundo at iilan lamang ang nakaligtas. Hindi maintindihan ni Yu Sangosi ang sinasabi niya. Nakatingin siya kay Dokya na may takot sa mukha at bahagyang nakabuka ang bibig. Idinagdag ni Dokya na dapat niyang isipin ang sitwasyon sa ganoong paraan. Ipinatong ni Dokya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Yu Sangosi at tumayo ng seryoso, bahagyang nakabuka ang bibig habang sinasabi na sila ay nasa loob na nito. Nakatayo si Yu Sangosi sa kanyang kinatatayuan, yakap ang sarili, bakas ang takot sa kanyang mukha habang ang lahat ng tao sa paligid ay nagkakagulo. Nakatayo siya roon na nakatitig ng diretsyo sa unahan, puno ng gulat at takot ang kanyang mukha, at sinabi ang tungkol sa laro at sa mga patakaran nito. Biglang lumitaw sa mismong harapan niya ang bughaw na system notification window. Sinabi ni Dokya na simple lamang ang lahat at ang bawat isa ay may mga patakaran na kailangang sundin. Nakatayo siya sa harap niya na puno ng kumpiyansa at konsentrasyon, nakatingin ng diretsyo sa unahan, bahagyang nakabuka ang bibig habang sinasabing kailangan na nilang maintindihan ang mga ito. Bahagyang lumingon si Dokya sa gilid at tumingin sa unahan na may kumpiyansang ekspresyon, sinusubukang unawain ang kasalukuyang sitwasyon habang ang mga bughaw na partikulo ay patuloy na lumilipad sa paligid at may pulang liwanag na nagmumula sa unahan. Nakatayo si Yu Sangosi sa likuran niya, bakas ang takot sa kanyang mukha, yakap ang kanyang dibdib dahil sa sariling kawalan ng magawa, habang si Takabe ay patuloy na lumulutang sa hangin. Patuloy na lumulutang si Takabe sa ere, ang kanyang mga dilaw na sungay ay biglang hamaba habang siya ay nakangiti ng malapad. Sa ibaba niya ay maraming bangkay ng mga taong duguan. Ayon sa salaysay, iniunat ni Takabe ang kanyang mga antena at ang mga bangkay ay nakahandusay sa paligid na parang basura. Ang ilang pasahero sa bagon ay nanginginig sa matinding takot sa gilid at hindi maintindihan ang nangyayari, habang ang iba naman ay nagdarasal lamang na magkadikit ang mga palad at humihingi ng awa. Ayon sa kwento, isang basang-basa ng dugo at nanginginig na empleyado sa opisina at isang matandang babae ang nananalangin ng hindi gumagalaw mula sa kanilang mga upuan. Nakatayo sina Dokya at ang kanyang kasama, tahimik na nakatingin sa unahan habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Patuloy na iniisip ni Dokya na hindi pa rin siya makapaniwala, ngunit wala na siyang dahilan upang magduda. May ilang tao nang nakatayo malapit sa pinto, ang isa sa kanila, puno ng galit at takot ang mukha, ay sinusuntok ang pinto at sumisigaw na may magbukas nito, habang ang isa pa ay nagsasabing kailangan nila itong basagin gamit ang martilyo. Iniisip ni Dokya na dapat na lang niyang tanggapin ang lahat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang bagay ang sigurado siya. Sa mismong sandaling iyon, may imaheng lumitaw sa kanyang isipan mula sa kanyang cellphone, isang nobelang tungkol sa 3 paraan upang mabuhay sa isang wasak na mundo. Patuloy niyang iniisip na ang nobelang iyon na kanyang binabasa sa loob ng 10 taon ay naging realidad at nagaganap na mismo sa harap ng kanyang mga mata. Nakatayo si Dokya sa parehong lugar, nakadiin ang kamay na may hawak na cellphone sa kanyang dibdib, nakapikit ang mga mata at seryoso ang ekspresyon habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan na may matinding determinasyon, iniisip na kailangan niyang gumawa ng kahit ano upang mabuhay sa bagong mundong ito. Sa sandaling iyon, nagbabala ang system notification tungkol sa pangunahing senaryo bilang isa, patunay ng kahalagahan at ang pangangailangang pumatay ng isa o higit pang anyo ng buhay sa loob ng bagon ng tren.
Patuloy na lumulutang ang maliliit na bughaw na partikulo at usok hanggang sa may isang boses na biglang pumagitna at nagsabing mas makabubuti para sa lahat na manatiling kalmado. Sina Dokya at Yusan Gasi, pati na rin ang ilang pasahero, ay lumingon sa pinanggagalingan ng boses. Sinabi nito na kailangan nilang huminga ng malalim at tumigil sa paggawa ng ingay. Isang binatang may kumpiyansang anyo ang umunat ng isang kamay habang hawak ang pitaka sa kabila. Bahagyang nakabuka ang bibig habang sinasabing kailangan nilang kumalma at makinig sa kanya. Ipinaliwanag niyang sa panahon ng pambansang sakuna, ang maliliit na kaguluhan ay maaaring magdulot ng malaking bilang ng mga biktima, kaya siya na ang hahawak sa sitwasyon. Hindi nasiyahan ng mga tao sa bagon sa kanyang sinabi at tinanong kung sino ba talaga siya, at sinabing ang tinatawag na pambansang sakuna ay walang katuturan. Ngunit sa isang matatag na galaw, binuksan niya ang kanyang pitaka at ipinakita ang kanyang military ID na may pangalang Lee Hyun-sung. Iniunat niya ang kanyang kamay, hawak ang ID, nakatingin ng diretsyo sa unahan na may kumpiyansang ekspresyon at sinabing siya ay isang tenyente ng hukbo na naglilingkod sa Unit 60 hanggang 502. Nakatayo si Dokya sa kanyang kinaroroonan na labis ang pagkagulat, nakatitig lamang sa unahan at hindi maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, habang ang mga tao sa paligid niya ay nagsasabi na isang ang sundalo ang lalaking iyon at may ranggong tenyente. Kaagad pagkatapos nito, si Hyun-sung ay tumingin sa ibang mga pasahero ng tren na may kumpiyansang anyo, iniunat ang kamay na may hawak na cellphone at ipinakita ito sa lahat. Sinabi niyang nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang unit kanina pa lamang. Nakasulat sa screen ng kanyang smartphone na idineklara na ang Level 1 National Disaster, at inanunsyo ang agarang pagtitipon ng lahat ng tropa. Ang mga taong nakakita nito ay nagsimulang magsabi na totoong ang nagsimula na ang isang pambansang sakuna. Isa sa mga pasaherong nakaputing polo ang labis na nagalit, iniunat niya ang kanyang mga braso at, bukang-buka ang bibig sa galit, ay sumigaw na dapat ipaliwanag ng sundalo kung ano talaga ang nangyayari, kung ano ang ginagawa ng Blue House, at kung bakit hindi pa kaagad kino-contact ang Pangulo. Nakatayo si Hyun-sung mismo sa harap niya, itinago ang isang kamay sa likod at may kumpiyansang anyong sumagot na sinubukan na niyang kontakan ang kanyang unit. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at sinabi na isa lamang siyang karaniwang sundalo at wala siyang direktang linya patungo sa Blue House. Samantala, nakatayo si Dokya na may mukhang ng lubos na pagkalito habang napakaraming bughaw na partikulo ang lumulutang sa paligid. Iniisip niya na hindi na nakapagtataka ang isang pambansang sakuna batay sa kasalukuyang kalagayan. Biglang sumigaw ang isa pang pasahero, tinatanong kung sino ba talaga si Hyun-sung para siya ang manguna at magkontrol sa sitwasyon. Tumingin si Dokya sa unahan na may seryoso ngunit palaisip na ekspresyon. Hindi siya nagulat dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa pangalan. Lieutenant Lee Hyun-sung. Patuloy niyang iniisip na kilala niya ang pangalang iyon. Nakatayo si Hyun-sung na tila nalilito, nakaunat ang kanyang mga kamay sa harapan, habang ilang pasahero ang nakaharap sa kanya. Patuloy na nag-iisip si Dokya, ito ang unang beses niyang nakita ang taong ito, ngunit ang pangalan nito ay malalim nang nakaukit sa kanyang isipan. Biglang lumitaw sa kanyang isip ang imahe ng isang bakal na espada, ang espada ni Lee Hyun-sung, isang tenyente ng hukbong Koreano, nakatayo na may malamig at walang emosyon na mukha. Napagtanto ni Dokya na isa siya sa mga mahahalagang supporting character sa Ways of Survival. Isinara ni Dokya ang kanyang mga mata, halatang hindi nasisiyahan, at mariing nagngangalit ang mga ngipin habang kinakamot ang batok gamit ang cellphone. Iniisip niyang pati ang isang karakter mula sa nobela ay lumitaw na, at ang pananalita at kilos nito ay eksaktong kapareho ng nakasulat sa kwento. Ngunit bigla siyang napatigil sa pag-iisip. Nakatayo si Dokya, hawak ang cellphone, at tumingin kay Hyun-sung na nasa harapan niya na malinaw na nalilito. Napagtanto niyang may mali, hindi ganito ipinakilala si Lee Hyun-sung sa nobela. Patuloy lamang siyang nakatayo, tila hiwalay sa lahat ng nangyayari, habang si Hyun-sung ay nananatiling nakatayo roon na litong-lito, nakaunat ang mga kamay at hindi nauunawaan kung ano na ang nangyayari. Iniisip ni Dokya, sigurado siya rito, bilang nag-iisang mambabasa ng Ways of Survival, na hindi ganito ang unang paglitaw ni Hyun-sung. Dapat ay lumitaw lamang siya pagkatapos ng isang senaryo. Ngunit ngayon, narito siya, masyadong maaga.
Biglang lumingon si Dokya sa gilid, binuksan ang kanyang cellphone at tila may hinahanap. Iniisip niya na kung mababasa niya muli ang Ways of Survival, malalaman niya ang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, isang pasahero ang biglang sumigaw habang hawak ang cellphone sa ere, sinasabing ang talumpati ng punong ministro ay opisyal nang nagdedeklara ng Level 1 National Disaster. Bahagyang ibinaba ni Dokya ang kanyang kamay na may hawak na cellphone at tumingin kay Yusan Gossi, na hawak din ang kanyang cellphone at nakatingin sa kanya na may pagtatakang mukha. Mula sa screen ng kanyang telepono, may boses na nagsalita at tumawag sa lahat ng mamamayan. Sa screen ay makikita ang isang negosyanteng nakasuot ng suit, nagla-live broadcast ng ulat tungkol sa isang first-degree disaster. Sinabi nito na sa hindi matukoy na bilang ng mga lugar sa Seoul, may mga hindi kilalang terorista na kumilos na, at ginagawa ng gobyerno ang lahat ng paraan upang pigilan sila. Ginagawa raw ng gobyerno ang lahat ng posibleng hakbang upang pigilan ang mga ito. Sa sandaling iyon, matapos marinig ang lahat, napaisip si Dokya na pamilyar sa kanya ang nilalaman ng talumpati. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, mas madali itong intindihin, ngunit kapag pinakinggan mo ng mabuti, makikita kung gaano ito ka-absurdo. Ang iba pang mga pasahero sa parehong bagon ay sabay-sabay ding naglabas ng kanilang mga cellphone at nagsimulang manood ng live broadcast. Hindi nila maintindihan kung bakit ang punong ministro ang nagsasalita at hindi ang pangulo. May ilan na nagsabing baka patay na ang pangulo, at bagamat hindi sila sigurado, may nagsulat daw nito sa comments. May ilan pang nagdagdag na siguradong may tinatago ang gobyerno. Nakatayo sina Dokya at ang kanyang kasama sa gilid, pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Iniisip ni Dokya na tiyak na hindi ito kasinungalingan, ganito talaga ang takbo ng kwento. At maya-maya pa, isang malakas na putok ng baril ang biglang umalangaw-ngaw mula mismo sa mga screen ng cellphone. Napahiyaw ang lahat ng pasahero at sabay-sabay nilang nabitawan ang kanilang mga smartphone, may mga mukhang puno ng takot. Sa mga screen, makikita pa rin ang ulat, ang punong ministro ay duguan at nakahandusay sa mesa. Lahat ay nagsabing patay na siya. Nagsimulang magloko ang broadcast, may puting ingay na kumalat, ngunit malinaw pa ring makikita ang footage ng pagpaslang sa isang mahalagang tao sa bansa. Pagkatapos nito, biglang lumitaw si Takabe sa mga screen ng cellphone, nakangiting malapad, at sinabing-sinabi na raw niya ang lahat. Patuloy ang white noise sa likuran. Unti-unti siyang lumitaw ng buo sa frame, ibinuka ang bibig, ipinakita ang malalaki niyang puting pangil, at tumingin diretso sa camera gamit ang kanyang malalaking pulang mata na nagliliwanag. Sinabi niyang hindi ito isang simpleng bagay tulad ng terorismo. Ang mga pasahero sa tren ay nanginginig habang hawak ang kanilang mga cellphone, patuloy na pinapanood ang nangyayari, gaya rin ni Dokya. Sinabi ni Takabe na wala pa rin silang naiintindihan, at hindi ito gagana, hindi ito isang laro, kahit pa mahusay sa paglalaro ang bansang ito. Mariing ibinaba ni Dokya ang kanyang kamay patungo sa bag at mahigpit na ipinasok ang cellphone sa loob nito. Sa parehong sandali, sinabi ni Takabe na nais niyang taasan ang antas ng hirap. Biglang nagulat ang lahat ng tao sa bagon, dahil isang system notification window ang lumitaw sa harap nila na tila mula sa kawalan, may countdown na 24:22. Biglang bumaba ang oras, mula 22 ay naging 21, at walang nakaintindi kung ano ang ibig sabihin nito. Agad na nagsimulang magbago ng mabilis ang mga numero sa notification window, at mas lalo pang nagulat ang lahat. Inanunsyo ng system na nabawasan ang natitirang oras, at idinagdag na 10 minuto na lamang ang natitira. Sa sandaling iyon, ang system notification na nag-aalerto sa main scenario 1 proof of significance, kung saan kailangang may mamatay na isa o higit pang anyong buhay, ay nagbago ng kondisyon ng oras mula 30 minuto patungong 10 minuto. Labis na natakot ang lahat ng tao sa bagon. Sa harap nila, patuloy na nakabukas ang system notification window na may timer na nagsimula na ang countdown at nagpapakita ng 59 minuto pasado alas 9. Pagkatapos ay lumabas ang mensahe ng system bilang karagdagang parusa, kung walang magaganap na pagpatay sa loob ng susunod na 5 minuto, lahat ng buhay sa bagon ay lilipulin. Agad na nagpanik ang lahat. May sumigaw na kalokohan lang ito at biro lang. May lumapit sa sundalo at nagtanong kung ano ang susunod nilang gagawin at kung bakit walang kilos ang pulisya.
Si Lee Hyun-sung, na nakatayo sa harap nila, ay halatang litong-litong ngunit sinabi sa lahat na dapat silang kumalma at makinig. Nakatayo si Do-kya na walang emosyon sa mukha. Katabi niya si Yoo Sang-si, mahigpit na hawak ang kanyang kamay, bahagyang nanginginig, at nakatingin sa unahan na parang walang iniisip. Sa paligid nila, patuloy ang sigawan. Lubhang natakot si Do-kya, ang pawis ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Iniisip niya na ang lahat ng ito ay eksaktong nangyayari ayon sa kanyang inaasahan. Ito ay tiyak na kapareho ng mga pangyayari sa Ways of Survival. Ngunit ang kaba sa dibdib niya ay hindi nawawala. Nakatayo si Hyun-sung sa parehong lugar, nakatingin sa gilid, nakaunat ang mga kamay sa harap, halatang naguguluhan. Patuloy namang iniisip ni Do-kya na ang minor character ay hindi dapat lumitaw sa ganitong paraan. Biglang may pumasok na imahe sa kanyang isipan, isang binatang nakatalikod, kalahating natatakpan ng anino, suot ang isang napakahabang itim na balabal, napapalibutan ng mga spark. Napaisip si Do-kya na sa kung anong dahilan, wala pa ang lalaking iyon. Nakatayo pa rin si Do-kya sa tabi ng kanyang kasintahan, bahagyang lumilingon sa gilid, iniisip na ayon sa kwentong alam niya, dapat ay matagal na siyang lumitaw. Sa likuran niya, isang lalaki ang nakatingin sa unahan na may matinding takot, nagngangalit ang ngipin, at biglang sumigaw ng malakas habang hinahampas ang pinto ng bagon na konektado sa susunod na bagon. Biglang may napakalaking bahid ng dugo ang lumitaw sa salamin. Ang mga taong nasa harap nila ay nagsabing may naganap ng pagpatay sa kabilang bagon at kailangan nilang harangan ang mga pinto at huwag papasukin ang sinuman. May isang pasahero ang umunat ng kamay patungo sa pinto at sinabing dapat nila itong isara, ngunit bigla siyang nakuryente. Maliwanag na dilaw na enerhiya ang kumalat mula sa pinto, at agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ang buong pinto ay kumislap ng maliliit na dilaw na bilog, na parang tinamaan ng kidlat. Sabay na lumingon sina Do-kya at Yoo Sang-si, labis na nagulat sa nangyayari. Isang maliwanag na dilaw na liwanag ang nagmumula sa harap, at may ilan pang nagsabing may parang transparent na harang sa tapat ng pinto. Isang system notification ang lumabas. Hanggang sa makumplito ang script, limitado ang access sa bagon. Isang pasahero ang nagbukas ng live broadcast sa kanyang cellphone. Sa screen, lumitaw si Takabe, nakapulupot ang mga kamay sa likod ng ulo at nakahalukip-kap ang mga binti, habang tumatawa. Sinabi niyang may mga interesanteng bagay na nangyayari sa kung saan, at may mga bagay na talagang kailangang mangyari. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang kanyang paa at pamitik ng mga daliri. Sinabi niyang magbibigay siya ng kaunting pabor at ipapakita kung ano ang mangyayari kung walang magaganap sa susunod na 5 minuto. Biglang lumitaw sa itaas ng mga ulo ng pasahero ang isang napakalaking system notification window, na nagpapakita ng video ng mga estudyanteng nakaupo sa loob ng silid-aralan. Isang pasahero na may suot na salamin ang labis na nagulat at nagsabing iyon ay mga uniforme ng Teppan Girls High School. Sa live broadcast, biglang tumayo ang mga estudyante at nagsisigawan sa takot, nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon. Lumabas ang mensahe ng system, nag-expire ang oras. Sabay na tumingin sina Do-kya at Yoo Sang-si, pati na rin ang ibang pasahero, na puno ng takot. Inanunsyo ng system na sinisimulan na ang koleksyon ng bayad. Agad na ipinikit ni Do-kya ang kanyang mga mata sa takot. Sa screen ng system notification, makikita ang live footage ng mga estudyante na isa-isang namamatay, ang kanilang mga ulo ay sumasabog, kasabay ng malalakas na sigaw at paghingi ng saklolo. Dugo ang kumalat sa buong silid. May ilang estudyante ang tumakbo patungo sa pinto, umiiyak at humihingi ng tulong. Biglang may isa sa kanila ang namatay, at ang isa naman ay lumingon, hindi makapaniwala, at mas lalong napasigaw sa takot. Labis na natakot ang lahat ng pasahero sa bagon habang nakatingala sa system notification window na kumikislap ng bughaw na liwanag. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ipinakita ng live system screen ang dalawang kamay na mahigpit na sumasakal sa leeg ng isang estudyante. Hinawakan ng estudyante ang kanyang kaklase sa lalamunan ng buong lakas, habang ito ay umuungol sa sakit at pilit na pumapalag. Maya-maya, bigla niyang niluwagan ang hawak at tuluyang binitiwan ang leeg ng kanyang kaklase. Isang malakas na kalabog ang umalingaw mula sa system notification window. Tumayo ang babae, bahagyang nakayuko ang ulo,
at malalim na huminga habang ang white noise ay kumalat sa paligid. Lumabas ang mensahe ng system. Survivor, Channel B23515. Ang babae ay lumingon, may bahid ng dugo sa kanyang mukha, at nakatingin sa unahan na walang emosyon. Patuloy na sinabi ng system. Teppan Girls High School, 2nd taon, Klase B. Pangalan, Lee Ji-hai. Sa screen, makikita pa rin ang live broadcast. Ang babae ay nakatayo sa gitna ng silid-aralan, katabi ang bangkay ng kaklaseng pinatay niya. Muling ipinakita ng system ang kanyang status. Ngumiti si Takabi ng malapad, ipinakita ang kanyang mga pangil, at sinabing napakasaya raw nito. Sa loob ng bagon, unti-unting naglayuan ang mga tao, nagtitigan sa isa't isa na may halong takot at pagkalito. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, at sa itaas ng kanilang mga ulo, nakabitin pa rin ang system notification window, patuloy na nagpapakita ng live broadcast mula sa mataas na paaralan, patunay na ang mundo ay tuluyan ng nagbago. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!